Lumabas sa pagdinig sa Kamara na sumulat ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit na huwag sundin ang sabina ng Kamara na nagpapasumite ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Natuon din ang pagdinig sa dalawa pang kahina-hinalang mga umanong acknowledgement receipt na isinumite ng OVP at ng DepEd. Nakatutok si Marisol Abduraman. No-show pa rin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Accountability na nag-iimbestiga kung paano ginastos ang confidential at intelligence fund ng kanyang tanggapan. Ang dumalo ngayong araw, ang pinasabpinan ng komite na si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Duterte. Pero ayon sa kanya, tagapamahala lamang siya ng pagpapatupad ng socio-economic projects ng BICE at wala umano siyang alam tungkol sa paggamit, disbursement at liquidation ng confidential funds. I am purely handling, as I mentioned, operational concerns. There are areas, for example, that I am not privy to. One of which is the matter of confidential expenses. Although I would wish to answer really respectfully as regards the matter of the confidential expenses, it is something that I have not really been privy to from the very beginning. Lumabas sa pagdinig na sinulatan ni Lopez ang Commission on Audit para sabihan itong huwag sundin ang sabina ng Kamara na nagpapasumiti ng mga audit report nito tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabi niya, alam daw ito ni Vice President Sara Duterte. That letter does not in any way seek to undermine the power of Congress. It is simply a request from to the Commission of Audit, given that there is still an ongoing audit investigation. That's why we requested that since hindi pa naman po natatapos yung audit, hindi naman po din tama na ibibigay na muna yung ganong documents. But Attorney Lopez, that is not a call for you to make. Right? Your Honor, it was precisely because you are the agency that is being investigated. You're asking another agency not to cooperate with Congress when an ongoing investigation is happening. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang BICE. Matapos naman pagdudahan ng komite ang mga acknowledgement receipts na pirmado ng isang Mary Grace Piatos, natuon ang pansin sa dalawa pang kahina-hinala umanong acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education bilang patunay na natanggap umano ng nakalagda ang ibinayad na pera. Parehong pirmado ng isang Coco Villamin pero magkaiba ang lagda. On the left side, with black ink, that's from the OVP. On the other side is from DepEd. Okay, pakibasa po yan, yung pangalan din po dyan sa DepEd. Parang parehas po, Mr. Chair. Parehas po, no? Yes, Mr. Chair. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma, Mr. Chair. Hindi dumalo sa pagdinig ngayong araw si Vice President Sara Duterte na dati nang nagsabing nasasayang lang ang kanyang oras dahil hindi naman daw siya tinanong nang huli siyang dumalo rito. Dati nang sinabi ng BICE na walang maling paggamit sa kanyang confidential fund. Wala pa rin sa pagdinig ang apat na opisyal ng OVP na sina Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chair Lemuel Ortonio, Special Disbursing Officer Gina Acosta, dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda at SDO Edward Fajarda. Lahat sila nasa official travel kaya hindi raw sila makakadalo sa pagdinig. Sabi ng mga mambabatas, nananadya ang mga ito na iwasan ang pagdinig ng komite. Ang hindi po pagdalo sa mga committee hearing ng Kongreso ay pwede pong makasuhan ng kriminal. Dahil ito po ay tinatalaga ng batas na ang pagpunta dito ay mandatory para sa mga public officials. Pero sabi ng komite, hindi nila tinanong ang BICE ng dumalo ito dahil hindi naman daw siya under oath. Makailang beses din daw nilang inbitahan ang Vice President. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.